Sabihin na natin 10k yung nag-asos ko para matuto magmotor. Ang priority nila kasi doon is safety, kaya parang ayun yung talagang kailangan ko din. Alam niyo yun? Yung parang ganung feeling. Good morning mga boss idol. We're back with another video. Today try natin yung pinakaunang episode ng tinatawag kong breakfast ride series, wherein punta tayo sa mga coffee shop. Try natin yung mga kape nila, yung mga food nila doon, bigyan natin sila rating. While on the way, discuss natin yung mga kung ano yung pwede natin pagkwentuhan about sa pagmumotor at kung ano-ano pa. Again, gamit nating big bike is the Triumph Trident 660. Pakapogi. Tara, simulan natin, let's go. Bali, ang destination natin for today, painit pala muna tayo ng motor. Naka-tech pang exhaust tayo. Medyo madumi na, linisin na lang natin yan. Tara, punta tayo Tagaytay today. Punta tayong Cafe Moto Tagaytay. Solo ride lang muna, fast breakfast ride. Let's go. Pag-uusapan natin this ride tungkol sa, teka, favorite kong bomba tong ilalim ng Southwoods na to eh. Teka, balik muna tayo. Pass through. So yun po, yung topic po na gusto kong pag-usapan, kung gaano kahirap or gaano kadali magsimula ka sa big bike as your very first motorcycle. As a beginner rider, okay ba na big bike yung pinakauna mong motor? Sa experience ko po kasi, ito kasi yung pinakauna ko ring motor, itong Trident 660. Ito po yung pinakauna natin motor. Kino-consider ko yung sarili ko as a beginner rider dahil hindi pa po tayo ganun kabihasa. Wala pa po tayo ng mga necessary skills para matawag natin ang sarili natin na skilled na or advanced na pagdating sa pagmumotor. Ito po yung pinakauna nating motor, Trident 660. Ano ba yung pinakauna yung motor na nasakyan or nagamit? Mapa small bike man or big bike? Comment down below kung ano po yung pinakauna yung motor. Ang pinaka reason ko kung bakit ako bumili ng big bike and kung bakit ako nag-aral magmotor is yung pag-commute sa trabaho araw-araw. Or hindi naman araw-araw kasi since naka-hybrid kami ngayon, 2 days a week, 3 days a week, mga ganun. So parang kailangan ko kasi ng pang-commute papunta sa office. And syempre, kung naka 4 wheels ako or kung nakasasakyan ako, mata-traffic lang ako. Sobrang lala ng traffic dito sa Pilipinas, lalo na ito pag ginagawa yung mga SLEX, ginagawa yung mga daan. Ayun yung isa sa reasons kung bakit po ako kumuha ng big bike. And then siguro bakit hindi muna ako nagsimula sa small bike is kailangan ko kasi highway legal na motor. Sa BGC po kasi ako nag-work, sobrang accessible ng SLEX para sa akin. Kaya inisip ko, kailangan ko ng motor na 400cc pataas para makapag SLEX ako, Skyway or NLEX or kung ano man. So hindi na ako nag small bike kasi mas lalo akong mapapagod kapag kung small bike, tas magbabayan-bayan ako, may pag ano pa ako sa traffic. Isip ko na big bike na lang ako para at least makakapag expressway tayo. Another reason po is mas malakas kasi talaga kumonsumo ang sasakyan pagdating sa gas. Alam naman po natin ngayon na pataasan ng pataas ang presyo ng gas, diesel, kaya parang isa rin yun sa factor kung bakit big bike na lang yung naisip ko na kunin. And then the last one
compared po sa sasakyan, compared sa 4 wheels, di hamak na mas mababa ang maintenance cost ng motor. Kasi diba, change oil lang. Itong Trident, every year nga ito eh. Every year yung change oil na ito eh. Pero kadalasan ng mga big bike, every 6 months or 5,000 kilometers. Kasi si Trident, every 1 year or 16,000 kilometers to eh. So again po, to avoid traffic, take advantage of the highways, SLEX, Skyway, gas and diesel prices, at saka yung low maintenance. So bilang isang beginner rider or talagang hindi pa ganun kasanay magmotor, gaano kahirap mag-aral magmotor or gaano kahirap matuto mag big bike? Sa case ko po, ang ginawa ko is nag-enroll ako sa Honda Safety Training Center. Nag-enroll po ako doon ng 3-day course nila, which is roughly around 8,000 pesos yung course. Syempre, yung mga nagastos ko doon, lagpas 8,000 pa kasi yung commute papunta doon sa center, pagkain, tsaka yung gears na kailangan mo para makapag-training ka. So sabihin natin mga nasa 10k yung nagastos ko. Sabihin na natin 10k yung nagastos ko para matuto magmotor. Sa akin, okay din naman na investment kasi bagong skill ko rin na natutunan yung pagmumotor. Kaya parang investment ko na rin lang sa sarili ko yung 10,000. And doon ko po pinili na mag riding course or driving course sa Honda dahil maganda yung feedback sa kanila ng mga tao na maganda daw yung turo, matututo ka talaga, and ang priority nila kasi doon is safety. Kaya parang ayun yung talagang kailangan ko din, matutunan ko yung proper techniques, proper skills para ma-ensure yung safety ko kasi pagmumotor po ay delikado. Kailangan lagi defensive riding, laging alerto kapag sa mga crowded na kalsada, lagi ka dapat aware sa surroundings. So yun, 3-day course yung ina-offer nila doon, then tuturo na nila sa'yo lahat doon yung basics, yung fundamentals na kailangan mong matutunan, kailangan mong practicein. Proper posture, proper riding position, proper braking kapag emergency braking, and then yung mga basics like sa lahat ng fundamentals, lahat ng basics sa pagmumotor tuturo nila doon, and magagaling yung mga instructor nila doon. Actually sumasali ng competition yung mga instructor doon nananalo rin sila internationally, so nandun yung credibility ng mga instructor. Pagdating naman dun sa training, ako nung una medyo nahirapan ako, lalo na dun sa pagtimpla-timpla ng clutch. Medyo namamatayan ako ng motor, and yung balance ko okay naman kasi marunong naman ako magbisikleta. But yun, bali yung lang talaga, yung tamang pagtimpla ng throttle, clutch, at saka yung paggamit ng rear brakes kapag sa low speed. Yun, ayun yung mga natutunan ko doon talaga, na halos inabot ako ng isang buong araw para lang ma-master ko yung or para lang maging familiar ako doon sa kung paano gumamit ng clutch, ng throttle, ng rear brakes, and kung paano gamitin properly yung front brakes. Complexity sa umpisa siguro, oo, talagang kung zero background ka sa pagmumotor, medyo mahirapan ka sa umpisa, pero once na masanay ka, once na magkaroon ka ng idea kung paano gamitin talaga, yun, parang
tuloy-tuloy na. Parang magiging madali na lang. And yung parang doon ako nag-focus sa day 1, and then yung day 2 and day 3 ko is more on proper riding position, proper, and dapat nakalagay yung kamay, saan dapat nakalagay yung paa, saan ka nakaupo. Parang doon na lang nag-focus yung second and third day ko. And syempre traffic rules, observe yung traffic rules, eh yung safety mo syempre bilang naka motor ka. Mas delikado kasi pag naka motor kaysa naka 4 wheels eh. So yun, para sa akin worth it yung gastos, yung oras na nilaan ko, yung pagod. Para sa akin worth it kasi madami akong natutunan, madami akong bagong nalaman. And bilang nagda-drive ng 4 wheels, parang mas naintindihan ko kung parang nagkaroon ako ng mas malawak na understanding sa mga nagmomotor. Medyo nakakapa ako na sila kapag bawa naka 4 wheels ako din, nagda-drive ako. Pero parang medyo nagigets ko na kung paano yung mga galaw nila. So na-anticipate ko. So okay din na na natuto ako magmotor. Siguro kahit di ako mag big bike, kahit hindi ako bumili ng big bike or hindi ako bumili ng motor, parang goods pa rin na tinake ko yung course na yun dahil may natutunan ako. Alam nyo yun? Yung parang ganong feeling. Kahit di ako natuloy mag big bike or hindi ako natuloy mag motor, hindi ako manghihinayang. Parang ganun ba? Kayo ba? Ano ba experience nyo sa pagmumotor? Paano ba kayo natuto? Paano kayo na-introduce sa pagmumotor? Paano kayo nagsimula magmotor? Gusto malaman yung mga experiences nyo din mga boss idol eh. Marami talaga magsasabi na delikado magmotor. Totoo naman po talaga. Lalo na kung hindi mo alam yung mga tamang gagawin, ma-ensure mo yung safety mo, hindi ka madisgrasya. Lalo na ngayon, daming kamote sa daan, hindi natin maiiwasan yun. Ang kaya lang natin kontrolin is yung sarili natin, di ba? Doon naman magsisimula yun eh. Kung kaya mong kontrolin yung sarili mo na magiging maingat ka and hindi mo sasabayan yung mga kamote, di ba? Parang at least mababawasan mo kahit konti yung risk ng pagmumotor. Ang isa pang kagandahan, nagsimula ako magmotor, nagsimula ako mag big bike, isa sa pinakamalaking bonus siguro is yung mga nakilala ko sa mga grupo, mga nakilala ko na sobrang solid din na tropa. Ang dami ko rin napupulot sa kanila, dami ko napupulot na bago sa kanila kasi parang iba-iba talaga kami ng background sa buhay. So parang, alam mo yun, ano ba sabihin, yung outlook ko sa buhay, hindi ko masabi na maayos, hindi ko ma-put into words eh, pero basta parang meron akong feeling na kapag nakikipagkwentuhan ako sa mga bago kong kakilala na nagmumotor din, parang sobrang iba-iba kasi talaga kami ng estado sa buhay. Merong mayayaman, merong mga katulad ko na sakto lang. Magbabago talaga yung pananaw mo sa buhay once na makausap mo yung mga tao na outside ng range mo. Parang ganun ba? Hindi ko alam kung kung nagigets nyo, pero parang ganun yung na feel ko. And masaya talaga na may mga pambike, group rides. Sobrang saya din ng kulitan, kwentuhan. Tama na muna daldal, tara punta muna tayong Kape Moto, tatanghiliin tayo. Time check 7:40 AM na po. Si Kape Moto dito sa Tagaytay 24/7 sila eh, kaya dami rin pumupunta dyan tuwing gabi, mga nagna night ride, tambike sa Kape Moto tuwing gabi. Sarap din kasi yung lamig sa gabi eh. Tayo ngayon solo ride muna tayo. Sarap ng hangin, lamig dito, tapos mukhang hindi pa uulan. Sakto, let's go.
Sarap dito, lamig. Kapit na ba tayo? 1 kilometer. Papunta doon sa Rotonda. Lamig. Sarap. Medyo kumukulimlim na po. Patay tayo dyan. Mukhang hindi pa uulan. Hindi ano ulan. Sino ba may sabing uulan? Wala. Hindi yan. Pwede na! Ito na, malapit na tayo. Konting kembot pa. Ito, paglagpas pala ng Shell. Ba? Ito nga. Signal na tayo. Hey, Kape Moto, let's go. Bukas ba kayo? Tayo lang tao, nice. 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 Saan tayo pa park? Teka, park natin na maayos. Yeah. Dito na tayo. Walang katao-tao. Diba? Solo natin yung lugar. Uy, lagay natin yung sticker natin dyan. Tara, order muna tayo. So yan guys, ito yung in-order natin, chicken shawarma rice tsaka hot coffee mocha. Try natin. A few moments later. Ngayon, tapos na tayo dito sa Kape Moto. Huwag naman sanang umulan. Start natin. Okay na tayo, tapos na tayo mag breakfast. Okay yung food nila dito. Okay din yung coffee nila. Not bad actually, not bad. Kaya uwi muna tayo bago tayo maabutan ng ulan. Siguro magkakalaksan tayo pa uwi. Relax tayo pa uwi. Bye bye Kape Moto. Let's go. Woohoo! Let's go. Yun, tapos na yung fast breakfast natin. Ano masasabi ko sa kape at food? Okay naman. Kape nila is tama lang. Yung shawarma rice, okay. Lasang shawarma, buti naman. Yung order waiting time, kung gaano kayo katagal maghihintay, goods din. Hindi ganun katagal. Halos mga 5 to 10 minutes lang ako naghintay para dun sa order ko. Ayun lang. Kasi di ko alam. Kasi
mag-isa lang ako, solo ko yung lugar, so baka siguro kaya napabilis. Pero minsan kasi sobrang daming tao dyan, lalo na kapag gabi. Daming tumatambay dyan tuwing gabi. Popular na tambike spot yan kapag gabi kasi malamig. Siguro yun, depending na lang kung gaano karami yung tao, mas matagal ng konti yung hihintayin nyo sa order nyo. Overall, okay yung experience ko. Overall, okay yung food, okay yung coffee. Na-enjoy ko rin yung ride papuntang Tagaytay, malamig. Hindi ganun ka-traffic. Weekday ngayon. Ngayon ay Thursday. Thursday. So, siguro yung traffic, magdedepende rin kung anong araw kayo pupunta. Highly recommended ko, Kape Moto. Ang kagandahan pa nun, 24/7 sila. So, pwede ka pumunta anytime. Kaya yun yung kinagandaan nun. Anytime open sila. Recap lang siguro nung mga about dun sa pagiging beginner rider, kung okay ba na dumiretso ka na big bike na as a beginner rider. In my opinion, okay lang, kaya basta dun ka sa school na matuturuan ka na maayos, matututunan mo lahat ng basic fundamentals, proper riding. Hindi ka mahirapan kung talagang wala kang experience, zero experience ka sa motor, then bigla ka magbi-big bike, di ka mahirapan kung okay yung turo sa'yo or kung okay yung school na napuntahan mo. Para sa akin, okay. Para sa akin, parang walang problema kung dediretso ka sa big bike without having any experience sa motorcycles. And then second is yung reason siguro kung bakit ka kukuha ng big bike, diba? Kung tingin mo naman na mas marami yung pros kesa sa cons ng pagkuha mo ng big bike, diba? Why not? Isa pang kagandahan is marami kang makikilalang mga bagong kaibigan, mababait na tao sa big bike community. Ayun siguro isang sobrang malaking upside so far sa experience ko po. Syempre, bago kayo sumali ng grupo, check nyo din muna kung ano yung ugali ng grupo na sasalihan nyo or kung ano yung papasukin nyo na grupo, di ba? So kung may mga tanong kayo, boss idol, comment lang kayo sa baba, sa comment section. Try kong sagutin lahat ng mga tanong nyo about sa experience ko. Try natin sagutin lahat. Sana may natutunan po kayong bago or may napulot kayo dito sa video na to. Kung wala man, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Salamat sa pagsama sa akin sa isang mabilis na breakfast. Uuwi muna ako. Kaka-relax talaga magmotor. Totoo talaga yung tinatawag nilang throttle therapy. Pupokus muna ako sa pagmumotor pa uwi. Again, salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kita ulit tayo sa next na video. Hanap tayo ng bagong spot na pag-aalmusalan. Oh, ba't nanonood pa din kayo? Bye-bye na. Bye-bye na.